So, ituloy natin yung sa inventory section natin. So, meron pa kasi tayong mga buttons na hindi pa natuturo dito. So, meron tayo ditong edit button. So, pindutin natin yung edit button. So, papalitan lang niya yung pangalan. 3R photo paper, pwedeng mapalitan. Then, okay mo, quantity. Napapalitan yung quantity dyan. Pero, I advise na wag nyo nang palitan para hindi gumulo yung inventory nyo. Okay? Then, restock level. So, ano yung restock level na gagamitin mo? Then, cost per unit. So, nade-declare to dun sa pag-purchase mo kanina. So, sa add inventory. So, pwede mo rin siyang palitan dito. Okay? Then, kunyari, pipindutin mo yung photo dito sa gilid. Kung halimbawa, katulad nito, wala pang photo. Para makapag-upload ng photo. So, pindutin nyo yan. Then, maghanap kayo ng photo ng long. Nasaan kaya yung long dito? Ito. Ayun o. Oh, meron ng long. So, ganun lang yung edit gamitin. Also, yung refill. Ito naman yung may lalabas na form dyan, magdadagdag ka. So, paisa-isa lang siya. So, tingnan natin kung ano yung mga nakasulat. So, item na i-refill mo, yung 3R photo paper. Supplier, pwede mong lagyan ng pangalan. Tapos, kung kailan ka magre-refill, quantity bought. So, since ano to, so since per pack, lagay mo dyan, kunyari, 5, para 5 packs yung binili mo. Nakalagay dyan yung purchase unit pack. Then, quantity per pack. So, that is 20 pieces yung laman ng isang photo paper na sachet. Okay? Then, inventory in pieces. Total cost, magkano yung binayad mo para dun sa 5 pack. So, sabihin natin, magkano nga ba? Photo papers, 30 yata isa. So, 5. So, 150. Okay? Then, click mo yung save. Expense recorded, 1,500. So, recorded siya sa expense. So, ano daw yung sabi niya? So, ito na, nadagdagan na tayo ng 195, naging 195 na yung ating photo paper. Ngayon, pag sinilip mo siya sa dashboard, meron siyang record sa expense. So, automatic na nagkakaroon ng record sa expense yan. So, 500 recorded sa ating expense. Okay? So, kita mo? Ay, hindi, cash advance nung tinuturo ko. Ito siya, inventory restock. So, 150. Sabi ko 1,500. So, 150 para dun sa photo paper natin. Oo nga pala, isama ko na rin dito sa add expense. Dito nyo rin pwedeng isulat yung, kunyari, may expense kayo na, binili ko, kunyari, hindi naka-record. Kunyari, Meralco bill. Meralco payment. Sulat nyo kung magkano. Kunyari, 10,000. Kailan kayo nagbayad? So, today. Tapos, ano siya? Salary ba siya? Rent ba siya? Supplies, utilities. So, utilities and note. So, payment for month of June. Then, pag pinindot nyo yung save, recorded na rin yan. So, Meralco payment, utilities, 10,000 pesos. At, syempre, sasama na rin yan dun sa total expense nyo. So, palaki na ng palaki yung expense nyo. Kailangan nyo ng damihan yung sales nyo. Okay? So, ganun gamitin yung ating expense. At syempre yung inventory natin. Yung bind na ituro ko na rin. Reject. So, sa reject naman, for example, naka-reject ka ng 5 kasi maling print. So, click mo lang yung reject. Then lagay mo lang. So, reason, wrong print. So, ilang piraso? Mali. 5. Tapos, notes, bakit nag-reject? So, kasi mali yung size. Dapat 5R. So, kayo na bahala. Then, option invoice. Then, tingnan mo, nakalagay yung estimated cost ng reject mo. So, importante yan kasi meron tayong loss. So, parang yan mababawa sa, sa inventory value mo. Okay? So, save. So, meron ka ng reject. Pagka sinilip mo siya, meron kang reject section. So, nakasummarize dyan lahat ng rejects mo. So, 750 yung waste mo. So, minsan may bond paper reject ka, t-shirt reject, mug reject. So, ilalagay mo dyan lahat para naka-report lahat ng kailangang i-report. Okay? Pag sinilip mo siya sa dashboard, eto na. So, ayan o. Nasaan ba yun? So, eto na yung stock inventory value mo. Tapos, may payroll din tayo. Payment breakdown, business alert, expense are higher than collected sales. So, ito yung sinasabi ko kanina pa. Top stop, si Lito. Then, si Michael. Siyempre, dalawa lang sila eh. So, ito yung ating mga report na makikita sa dashboards. Okay, so expense breakdown.
nakasulat utilities 10,000 payroll, 9,000 inventory purchase, cash advance. Okay? So, almost done na tayo sa ating tutorial. So, stop ko na muna to.